Annulment versus legal separation. Ano ang mas bagay sa'yo? Gusto mo na bang makapaghiwalay, pero hindi mo alam kung annulment o legal separation ang dapat mong gawin? Maraming Pilipino ang naguguluhan dito. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw ang pagkakaiba ng annulment at legal separation. At higit sa lahat, alamin natin kung alin ang mas bagay sa'yo. Tapusin mo ang video na to dahil may bonus tip ka para hindi masayang ang pera mo sa maling proseso. Ano ang legal separation? Unahin natin ang legal separation. Ito ay isang proseso kung saan ang mag-asawa ay pinapayagang maghiwalay ng tirahan at hatiin ang mga ari-arian nila, pero hindi sila maaaring magpakasal ulit. Base sa Article 55 ng Family Code, ilan sa mga grounds para sa legal separation sa Pilipinas ay ang pananakit o pisikal na abuso laban sa sariling asawa o anak, o pagiging adik sa droga o alak, pangangalunya o ang tinatawag nating pakiapid, abandonment o pag-aabandona sa asawa ng mahigit sa 1 taon o higit pa. Para makita natin kung paano ito ginamit sa tunay na buhay, tingnan natin ang isang Supreme Court case. Sa kaso ng Ten Chavez versus Escanio, itinakda ng Korte Suprema na hindi pwedeng basta nalang iwanan ng asawa ang kanyang asawa, lalo na kung ito ay walang sapat na dahilan. Dito sa kasong ito, iniwan ni Escanio ang kanyang asawa na si Ten Chavez at lumipat sa ibang bansa para magpakasal sa ibang tao. Sinabi ng Korte Suprema na ito ay isang malinaw na kaso ng abandonment na isa sa mga grounds para sa legal separation. Ang kaso ring ito ang nagpapakita na kahit matagal ng panahon, mahigpit pa rin ang batas ng Pilipinas pagdating sa pagpapawalang bisa ng kasal. Kaya kung iniwan ka ng asawa mo ng higit sa 1 taon nang walang balak bumalik, maaaring legal separation ang tamang hakbang para sa iyo. Ano naman ang annulment? Ang annulment kapag nag-grant na ng korte, ang kasal ay parang hindi nangyari. Meaning, single ka uli at pwede ka nang magpakasal sa iba. Pero hindi ito basta-basta. Kailangan ng legal grounds katulad ng psychological incapacity, ang pinaka-common na dahilan ng paghihiwalay sa annulment case. Kung ang naging asawa mo ay of unsound mind, kung ang naging asawa mo ay impotent o may inability na magkaroon ng anak, o kaya naman ay underage marriage o ang ikinasal sa edad na mas mababa sa 18 years old. Ngayon, tingnan natin ang isang tunay na kaso kung saan nagtagumpay ang isang petisyon sa annulment dahil sa psychological incapacity. Sa kaso ng Republic versus Molina, itinakda ng Korte Suprema ang mga mahalagang pamantayan para sa annulment batay sa psychological incapacity. Dito, sinabi ng Korte Suprema na ang psychological incapacity ay kailangang lubos na seryoso at hindi simpleng pagkakaintindihan lamang sa relasyon ng mag-asawa, na umiiral ang psychological incapacity bago pa ang kasal, at dapat mapatunayan ang malinaw at sapat na ebidensya. Ito ay karaniwang may psychiatric evaluation. Kaya kung gusto mong gamitin ang psychological incapacity bilang dahilan ng annulment, tandaan mo, hindi ito simpleng pagiging tamad, siloso, o malupit. Dapat may seryosong mental or personality disorder na nagiging hadlang sa pagsasama bilang mag-asawa. So paano mo malalaman kung alin ang bagay sa'yo? Ang unang tanong ko sa'yo, gusto mo bang magpakasal ulit? Kung oo, annulment. Kung hindi naman, legal separation. Pangalawang tanong, may grounds ka ba for annulment? Kung wala, legal separation lang ang option mo. Ang pinakamagandang gawin mo pa rin ay kumonsulta sa isang abogado
para malaman ang best legal remedy para sa iyo. Nakatulong ba ang video na ito? Kung may tanong ka pa, i-comment mo below at sasagutin ko. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para makatulong sa iba. At kung gusto mo pa ng mas maraming legal tips, subscribe and follow mo ko para sa updated ka sa mga susunod na videos ko. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Ako po si Atty. Claribel Lucila. Magandang araw.